Hello! Ang dami naming ni-record ni Aria. Pero, kaya lang siguro mga 10 minutes of footage na hindi pala naka-record ng maayos. Oo. So, we're taking it as a sign na baka hindi siya dapat mailabas sa mundo. What's up? What's up? What's up? Welcome to another vlog! Hello from this side of the world! May dumaan ng motor. Wait lang, may magpa-park ata. Hello from... Nahiya na ako, may nanonood na. Anyway, hello from this side of the world. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. Dito tayo ngayon sa Clark, Pampanga. And for this vlog, tayo ay mag-e-explore dito sa norte. Well, a little bit of north dito sa Pampanga. Nandito ako ngayon sa Clark. Mamaya pupunta kami sa Arayat. So this morning, nag-decide kami na agahan namin ang punta dito sa Pampanga. Mag-coffee kami dito sa isa sa mga favorite naming coffee shops. Tumambay sa Clark bago kami mag-check-in sa aming hotel sa Arayat, Pampanga. We'll be spending some time there. Dahil yung kasama ko ay meron siyang trabaho at naki-hop in kami. Hop in, hop on, hop off, hop at, hopscotch. Jumoin kami sa kanya dahil sabi niya, tinanong niya ako, game ka bang sumama sa Pampanga? Meron akong work trip. Sabi ko, sige, game ako dyan. Basta libreng gala. So yeah, nandito ako ngayon sa Pampanga. And kasama ko ngayon si Jelson at si Alia. Papakilala ko sa inyo mamaya. Pero papakita ko muna sa inyo kung saan kayo magbe-breakfast. This is Porch Coffee. Itong Porch Coffee, madalas kami pupunta dito kapag nagbabike kami sa Pampanga. So ito yung aming favorite stopover. So it's here. Saan ba yung mga friends ko? Hello, can I have Americano? Kasama ko yun si Alia and si Jelson. Ayaw mag-smile kasi puyat. Ako hindi ako puyat kasi I always make sure I have 8 hours of sleep. So, I woke up today at 4, I slept at 1 a.m. Wala. Grabe, no? Itong porch na to. Kinikwento ko sa mga viewers na ang porch ay lagi naming pinupuntahan to kapag nagbabike. Ito si Jelson, lagi ko siyang kasama dito. Magbike. Oh, at kumain at magkape dito, di ba? Oo. Ito yung ano namin after ride, recovery, meals and coffee. Yeah. So Jelson, ano ba ang porch? Upuan sa labas. Yun yung ano niya, upuan sa labas. Oo. So bakit porch yung tawag dito? Hindi ko rin sure Pero parang lahat ng bahay siguro sa Clark may porch. Tapos yung bahay natin sa Manila, rarely may porch. So Jelson, gusto ko malaman, paano, bakit mo sinimulan yung business na to? Hindi siya yung may-hari dito. Ayoko na nga, sabaw na ako, kailangan ko na ng kape. So ako yung nag-drive from Manila to Pampanga. Tapos, mga 2 hours lang yung drive namin. And buti na lang hindi traffic. Mating na yung coffee namin. Si Alia nag-work. Alipin ng salapi siya. Tayo. Actually, mag-work din ako. Pero, gusto ko lang kayong pakitaan ng video na nagsisip ako ng coffee. Ang sarap! Uy. Alam mo ba, meron shoutout nga pala kay Lonzo. Meron isang bata na nanonood daw siya sa mga vlogs ko. Tapos dahil pinapanood niya yung vlogs ko, pag kumakain daw siya, lagi niyang sinasabi pagkasubo, ang sarap! Dito sponsored na, pero alam niyo ba kung bakit gusto ko yung porch? Dahil dito, isa tong bike-friendly na cafe dito sa Clark. Papakita ko sa inyo yung porch para lang kung gumagawa kayo ng cafe, make it bike-friendly. Bakit? Kasi bikes bring business. Naalala ko pag nag-e-event kami dito sa Clark, yung porch, dito kami talaga tumatambay. Dito yung starting point namin, dito yung ending point namin. Tapos nagdadala kami dito ng mga 100, 200 na cyclista. Yung outdoor area nila. So dito sa outdoor area nila, kaya gustong gusto dito ng mga cyclist kasi masyado siyang
cozy. Tapos, syempre, pawis-pawis ka, di ba? Ayaw mo ng malamig. Tapos, nahihiya ka dun sa mga ibang tao. So, dito ka lang sa outdoor. Pagka, ano ngayon mga patangahali na kaya mainit. Pero kapag hapon, hindi yan, maganda yan, maganda. Malilim. Tapos, namumove naman yung table. So, pwede kayo dito sa mga pwede kayo sa lilim. Yan yung isa sa mga gusto namin dito sa porch. Tapos, meron din silang balcony. So, pwede rin kayo tumambay dyan. Hindi aircon. Suabe. Sa gilid ng porch, ang ganda ng bike rack nila. Pwede kayo ditong mag-park ng bisikleta. Secured na secured. Boom. Pwede nyong isabit yung bike dito. Tapos, meron ding lock. I think magpapaalam lang kayo sa porch kung paano makukuha yung lock nito. And yeah, naka-secure na. Ito pala, may susi. Ready na yung susi. May mga susi yung bike racks dito at ang dami. Kaya pwede. Tapos itong brand na to, eBus. Yan, ito yung bike lock ko eh. Mas maliit na version pero very trusted yan na hindi siya madaling mawasak or hindi siya madaling matanggal, masira. So secure na secure yung bike mo. Sa likod ng porch ay maraming parking slots. Ayan. Yung kotse ko nakapark dun. May mga parking slots dito sa likod ng porch. So kung magdadala kayo ng kotse, kasi syempre, di ba? Halimbawa galing ako sa Maynila. Hindi ko naman papadyakin all the way from Manila papunta dito sa Clark. Minsan nagdadala ako ng sasakyan. Tapos yung sasakyan, nandun yung bike ko. At ayan, dito kami sa Dito ko lang pinapark. Punta lang ko ng maaga kasi minsan unahan yung ibang mga cyclists. Ganun din yung ginagawa nila. Nagdadala sila ng kotse. Tapos aside from coffee tsaka pagkain, mukha na akong pinopromote ko yung porch pero not sponsored to. Tuwan-tuwa lang talaga ako sa kanila. At lagi ko itong sinasabi sa mga taong gustong gumawa ng cafe. Lagi ko itong sinasabi sa mga cafe owners na nagiging friends ko na gayahin nyo yung porch sa Pampanga kasi very bike friendly. Meron pa akong gusto dito sa porch. Papasok tayo sa loob. Wait lang. Tignan mo, papunta tayo sa CR ngayon. Tapos, yung CR nila, merong shower. Pwede kang maligo dyan. So yun, gustong-gusto ko dito sa porch kasi nga, syempre, for example, magbabike kami. Yung bike namin dito, mga 100 kilometers, 80 kilometers. Tapos, pagkatapos namin magbike, pupunta kami sa porch, tapos maliligo na lang kami para hindi kami haggard, hindi kami madumi, hindi kami madungis pauwi. So, dahil nga may dala naman ako sa sasakyan, usually nandun na rin yung panamit ko. Magdadala ka lang ng shampoo, sabon, tuwalya, pamalit, and yun. Kaya gusto ko dito sa porch eh. Ang sarap pa ng kape. Umorder si Jilson ng banana pudding. Anong flavor nito? Kala ko strawberry. Corny. Tapos umorder din siya ng beef tapa. Bus na. At merong fries dito si Alia. Si Alia nagme-meeting. Ako mamaya pa ako kakain. Siguro mga after 30 minutes. Or 20 minutes. I'm sure it's faster. Paano masarap yung loko mo ko? Gabi, alam mo, sobrang napasarap yung kwentuhan namin doon. Nakalimutan ko nang kumain ng lunch. So, end time check, it's 11:30 in the morning. Kailangan namin makarating sa Arayat ng 1 p.m. at least. So, medyo mga 1 hour yung biyahe daw from here to Arayat. So, baka doon na ako mag-lunch. Diyos ko, di ako nakapag-lunch sa sobrang daldal namin ni Jilson at ni Alia. So, anyway, we'll drive now to Arayat, Pampanga. And let's see what's in there. Tignan mo yung Clark ko. Ito yung CDC parade. Excuse me. Gusto ko pa sana mag-explore dito, kaya lang wala na kaming time. Ano yan? Itong halaman. Monstera? Oo. Oh. Kasi Mamamatay na siya. Ang laki niya sana at nagka-crawl na siya, nagka-climb up na siya sa puno. Pero parang namamatay siya. Mukha siyang tingnan mo nga. Hindi lang siya mukha kung malapit na siya. Tapos tinatry namin i-figure out bakit kaya siya namamatay. I think kailangan niya ng dilig. Ito ba yung mga spot? So sa mga plantita dyan, ano kaya ang naging problema ng monstera na to?
Ano? Ano sakit niya? Heartbreak. Ha? Heartbreak. Oo. Siguro ang- iniwan siya ng Alam mo ano yung the best na way para maghilom ang isang heartbreak. Kakantahan natin siya. Where do broken hearts go? Sige muna na, Arayat. nakikipaghiwalay siya sa puno. Kasi attached siya. Gets. Alam, may semento sa loob. Semento ba yan? Oo, semento yan. Baka kaya siya namamatay. Hindi ko baka mamaya, merong halimaw dyan. Magtabi-tabi. Tabi-tabi po. Ito, seryoso na. Pumunta na kaming Arayat. Goodbye. Nandito na kami ngayon sa Arayat, Pampanga. Arayat, Pampanga. So ayan, nandito kami ngayon sa Medina House. Nakapag-check-in na kami sa hotel. Mamaya papakita ko sa inyo yung hotel na binook sa amin. Ito yung Medina House. Yes. By the way. Ito yung main point kung bakit kami nandito sa Pampanga. This is the Virgin Mary. Yes. Ganda. Ay, ito pa. May mga karosa. May mga karosa pa dun, oh. Dami palang karosa. Ha? The family who owns the Medina House, they look after the town's karosas. I see. Ang dami naming ni-record ni Alia. Pero Na content. Na medyo angelic. yes. Kaya lang... Super angelic. Kaya Super lang... angelic ka. Kaya lang siguro mga 10 minutes of footage na hindi pala naka-record ng maayos. Oo. So, we're taking it as a sign na baka hindi siya dapat mailabas sa mundo. Para sa atin na lang yun. Para sa atin na lang. Kung ano man yun, secret. Pero papakita ko na lang sa inyo yung loob, kung ano yung ginagawa nilang preparation. Yan sila. Inaayos na nila yung karosa na gagawin for the Holy Week celebrations. So merong 4 na karosa dito. Ang dami nating na-record. Hindi man lang. Sige. Ganito na lang. Kahit isa lang, ma-mention natin ulit. Sabihin mo na yung totoo. Kung bakit ka nandito talaga sa Arayat. Nandito ako sa Pampanga for Holy Week kasi sa Easter Sunday ako ang angel. Kasi parang nakita nila na this face is very angelic. Wala akong follow-up. Kasi yung... Totoo. Hindi, andito kami. Alam niyo ba guys, pag Holy Week, yung kinukuha ng angel, yung veil, tama no? Yung black veil na nang nagluluksang Mama Mary, tama? Yun yun. Tapos yung kapatid ko dati, angel siya. Nung bata pa siya. So siya yung kumukuha nun. So, ikaw ba, naging angel ka ba ever? Pinag-usapan natin ito kanina. Segway. Hindi lang natin na-record ng maayos. Para hindi sayang. Hindi ako naging angel dati. Parang, na-feel nila na parang... Opposite. Ayoko na. Kasi may dalawang klase ng angel. Oo. Ano? Yung normal na angel at yung ikaw magsabi. At ako, na fallen angel. Corny. Kakatapos lang namin mag-lunch doon sa Medina House. Hindi na ako nakapag-video doon kasi hindi ko pa alam kung... Kasi ang sarap lang talaga ng kwentuhan. And at the same time, hindi ako nakapagpaalam kung pwede ba ako mag-film inside. Pero I would say na ang sarap ng lunch namin. Ito yung mga dishes. Palabok, binagoongan, adobo, na may kamatis, may bagoong. Tapos yung puso ng saging. Sarap! Anyway, magkakape kami dito sa Kuwan. Tama ba? Kuwan. Magko-coffee lang kami. Tapos, ako magsusulat ako. Mag-work si Alia. Si Jilson, nag-shoot siya around. Hello, may bike. Pero ito, nakasaksak yun, dalawa. So, dyan mag-usap. Pero pwede na tayo take turns. Okay. Eto kami ni Alia, mag-work kami today. Nag-record ka. Nahuli, nagtatrabaho. Dahil kailangan na magtrabaho. Kailangan kumayod. Kailangan masipag. Gigil mo ako. Oh my God, guys. Gabi na. Kakatapos ko lang mag-video. Kaka-upload ko lang ng video today. At meron ako nakita dito. Parang may procession. So, let's go check it out. May procession dito sa Arayat. Tapos, dito na rin yung mga nagpe-penitensya. Like, meron silang mga dalang cross. Ayan o.
Hello. Tinan mo. Ayun na, procession na yung mga tao. Boom. Boom. Naalala ko tuloy nung bata pa ako sa Bulacan. May mga procession din na nangyayari na ganito. Pero dito, medyo wild, medyo hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Sabaw na ako, kakatapos ko lang mag-video at mag-upload ng story time. Sobrang dami. Actually, kaya ako lumabas kasi hinahanap ko si Jailson. Dahil may kailangan akong sabihin sa kanya. May kailangan akong kunin kay Jailson at nagsushoot siya ngayong araw. Ito ba yun? Well, do. Grabe, sobrang haba pala ng prosesyon na to. Sa daming taong nanonood. Nakikiprosesyon ako dito. Nasaan na si Jelson Chu? Ito ata yung isang karo na nakita namin kanina. Nasa unahan na ako nung prosesyon. Pero hindi ko pa rin nakikita yung kaibigan ko. Very hardworking. Sabi niya ang bahang tao. Gano'n dako. Kayo Ay. po ba ito? Yes, ako yan. Hello. Picture po. Pero po picture. Sige, game picture tayo. Hello. Mabilis na lang daw si Jelson, so hihintayin na lang namin siya. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung town proper dito sa Arayat, Pampanga. So ito ang kanilang church. So dito yung parang sentro ng mga kaganapan ng mga gagawin namin. In front of the church, ito, may mga street food. Explore natin sa mga ibang araw. Let's go, balik na tayo dun sa coffee shop. At sabihin ko na lang kay Alia na hihintayin namin si Jelson at uuwi na kami sa hotel. Parang ayaw na rin namin mag-dinner kasi sobrang busog kami for today. Ayun lang. Go-work show. 8:15 daw at si Jelson ay matatapos na. Hindi na daw siya mag-dinner. Ano yung reaction? Hindi na siya mag-dinner? Kasi pagod na talaga kami, guys. Hindi na siya mag-dinner. Sobrang okay na. Yes. Para. Wala yun. Sorry, one time only. So yun, hindi na daw siya mag-dinner. Kayo po ito. Yes, ako yan. Hello. Picture. Tara, iya ako. Picturean ko kayo. Gusto mo? 1, 2, 3. Iya ako. Huwag ka mahiya. 1, 2, 3. Sorry, gumalaw Ano din. pangalan ng mga classmate mo? Yung section mo? Tayo saan? SSCS? Wala. Ayan pala eh, mag-sell. Hello sa mga taga-SSCS dyan. Mag-grade 6 na daw kayo, sabi nitong classmate nyo na to. Lahat kayo graduate next year, Story time. Mahal na mahal mo sila. Ako. Sino crush mo? Okay, sabihin. Sasend niya to sa group chat mo. Story time. Ako nga pala sa YouTube. At mahilig ako mag-story time. Hindi pa ako pinafollow, i-follow na lang. Bumili siya ng penoy, naawa siya dun sa isang matandang babaeng pumasok dito. So, Jelson. Hindi ko alam ba't ang tigas ng penoy, tapos medyo durog na siya. May mga penoy talagang matigas. Uy, tumatalsik yung penoy mo. Uy, sa'yo nung asawa niya. Ano masasabi mo sa penoy mo? Matigas na siya. Hindi ko alam ba't siya matigas. So, mas gusto mo malambot na penoy? Oo. Ano yung penoy na in-expect mo? Jammy. Ano, umiyak siya. Ba't ka umiyak? Ito sa peso. Pagod na ako. Ako na umuwi. So, anong lasa ng penoy mo? Pero mahilig ka sa penoy. Puti, ba't ka bumili? Naawa ako. An egg is egg. Tawa din ako meron sa ibang tao. Merong bata dito kanina na nagbebenta siya ng makapuno. Tapos naawa kami ni Alia kasi... Hindi, una si Alia yung binentahan. Tapos nalaman ko yung story ng bata. Story time. Yung bata, graduation niya kahapon. Pangalan niya
Basta nakalimutan ko na yung pangalan niya. Pangalan niya ay Shishini Renz. So, Shishini Renz. Yung pangalan niya, Shini Renz. Ah. So, si Renz. Renz na lang. Dami nangyayari. Di na ako natapos mag-story time. So, si Renz, graduation niya kahapon. Tapos, sabi niya, tapos tinanong ko sa kanya, graduation mo kahapon? Kasi pinatugtog kasi yung saranggola na music. Yung saranggola na music, ano siya, uso siya sa mga graduation. So, tinanong ko, anong grade mo na? Sabi niya, grade 6. Ay, graduation mo? Sabi niya, opo, kahapon. Tinanong ko si Renz, sabi niya, anong handa mo sa graduation mo? Kumain ka ba? Sabi niya, opo, anong kinain mo? Sopas. Tapos sabi ko, bakit sopas? Wala po kasi kami pambili ng ibang pagkain. Tapos nagtrabaho siya after graduation. Nagbebenta siya nitong makapuno. Tapos today, nagbebenta ulit siya. Tapos ito nga yung nakita namin siya. Sabi niya, actually, to be honest, medyo flat na yung makapuno. Sabi niya, bibili sila ng makapuno. Tapos nire-repack nila. 15 pesos isa. 15 pesos isa. Ngayon, binili na lang namin kasi naawa kami. Kami ni Alia, naawa kami sa nagtitinda ng makapuno. Tapos, yung asawa niya na si Jilson, naawa sa nagtitinda ng Penoy. Hey guys, nandito tayo ngayon sa hotel kung saan kami nagsistay dito sa Arayat. Ang pangalan ng hotel ay YY City Garden Hotel. It's a very small room and this is how it looks like. So ito yung door. Pagpasok nyo, meron kayong space for your things. Merong hanger at merong kettle dito. Yan. Meron ding plug dyan. And what is this? Meron ding cabinet na may plug din sa loob. Tapos, meron kang television dito. Small desk. And this is the bed. Malaki yung bed niya. Good for 2. Merong free towel. Here is the bathroom. And meron lang malit na mirror. Then, of course, merong toiletries. Merong toothbrush, shampoo, at sabon. Merong, importante na merong bidet. Ito, merong hot shower. This is my hotel. And, ayun, pagod na ako. Si Jelson ang nag-book nito. Kinontak nila yung hotel and diretso silang nag-book doon. I just wanna say na maraming salamat for joining us dito sa aming day 1 here in Pampanga. Hey guys! Today is Monday, Thursday at magbibisita iglesia kami dito sa Pampanga because ang daming mga magagandang churches dito. Nasakto na nandito kami sa Pampanga at naswertehan lang namin na magaganda yung mga simbahan dito at very historical yung ilan sa mga pupuntahan namin. The oldest church in Pampanga. Let's go. Let's visit. So nakatakip yung mga santo ng color purple. Itong church na to, yung San Agustin dito sa Lubao, ay founded by Agustinians. And na-move na siya, na-relocate na siya. Dahil nga binabaha, nung from 1572, napunta siya, linipat siya dito ng 1597. This is considered as an important cultural property in the Philippines. Dito na kami ngayon sa second church na pupuntahan namin, which is yung third and fourth Station of the Cross. Nandito ako ngayon sa Santa Lucia Parish Church sa Municipality of Samsuan. Dito pa rin sa Pampanga. Isa siyang coastal area. Isang small community lang yung kinikater ng church na to. Pero ang ganda ng simbahan. Tignan mo, very maliit lang siya. Na puti yung facade. Pero meron siyang dome sa loob. Tignan mo, parang akala mo maliit lang siya dito sa harap. Pero medyo malalim siya sa loob. Tapos meron siyang dome sa taas. Sayang wala kaming dalang drone eh. Pero tingnan natin ngayon kung anong meron sa loob. Ang ganda ng simbahan. Tingnan mo. Tapos meron siyang dome sa taas. Diba? Ang ganda. Itong Santa Lucia Parish Church dito sa Municipality of Samsuan. Ang patron saint ay Saint Lucy, ang patron saint ng mga bulag at merong karamdaman sa mata. Kinikater niya isang small community lang dito sa Pampanga, pero tingnan nyo naman, ang ganda ng simbahan. Grabe. Parang nagro-road trip kami dito. From Lubao Church, papunta dito sa Parish Church ng Samsuan.
mabilis lang siya. As in, 6-minute drive lang siya. At kung lalakarin mo, it's a 20-minute walk. Tapos scenic yung walk. Ang problema lang ngayon, sobrang init. Pero malapit lang yung church na to. So next stop namin, magdadrive kami papunta sa Guagua, Pampanga para sa Betis Church. Napuntahan na namin to before nung nagbisita iglesia kami. Sobrang ganda ng simbahan na to. So let's go for the 5th and 6th station. Dapat sa Betis Church kami pero sobrang daming sasakyan at sobrang traffic na nag-decide kami to skip that church at pumunta lang sa next one, which is sa Bacolor Church. Itong simbahan na to, sikat to dahil lumubog to nung nagkaroon ng lahar dito sa Pampanga. So, yung makikita natin dito, kalahati na lang siya ng original structure ng church kasi natabunan siya ng lahar. Pero dahil mataas yung ceiling nila, parang kinaya pa nung simbahan na parang kinaya pa na magkaroon ng space para sa panibagong simbahan. So, hindi na-renovate lahat. And, ayun, ito yung nangyari sa kanya. Ito na, the Bacolor Church. Let's go. Bacolor Church. Grabe, sobrang sikat ng church na to. Ang daming tao. Tapos tinan mo, mababa na lang yung ceiling niya. So, dati high ceiling to. Pero hanggang dito lang talaga yung, umabot dito yung lahar. Kaya, mababa na lang siya. Pangalan ng church na to ay San Guillermo Parish dito sa Bacolor, Pampanga. Ito merong relic, the bones of Saint William the Hermit. Tapos on this part naman, ang relic ng veil of the Blessed Virgin Mary. Ito yung dulo ng bintana ng original na simbahan. Ganito na siya kababa. Tapos may archives yung simbahan dito. So ito yung sa bubong na dati. Ito siya originally. Hindi, ito na yung bago. May chapel sa loob. Ganito na lang kalit yung simbahan. Pero dati mataas siya dahil sa lahar. Itong sand na to na nakikita nyo sa baba. Yan, lahar yan. Pinaliit niya yung simbahan. Pero mapapakita dito yung resilience ng simbahan na despite the disaster, nakatayo pa din siya. Ngayon, papunta na kami sa San Fernando, Pampanga. And hopefully, konti lang yung tao doon. After San Fernando, we'll work our way up papunta sa Arayat na. Dito na kami ngayon sa Santa Monica Parish sa Mexico, Pampanga. So, dapat pupunta kami sa San Fernando pero in-skip na namin yun kasi in-anticipate namin na sobrang daming sasakyan doon. Tapos, last time na pupunta kasi ako doon, masikip. So, feeling namin mahihirapan kaming kumuha ng parking slot. So, now, nag-decide na lang kami na dire-diretso na kami papunta ng Arayat kasi kailangan naming makarating doon ng 4 PM dahil si Jelson, meron siyang trabaho doon. So apparently, yung Santa Monica Parish ay isa sa mga oldest churches in Pampanga. And we're entering the church. Na-bless pala to ni Pope Francis. So, let's go. Parang hindi ako makapaniwala na patay na pala si Pope Francis. He's dead. Okay, we'll now go sa Arayat, Pampanga. Nandito na kami ngayon sa... Saan tayo? Arayat. Nandito kami ngayon sa Arayat for our next church. Look at this. Last 3 churches. So, tapusin na natin to. Okay guys, ginabi na kami at andito kami ngayon sa may Santa Ana Church. Boom, it's a very beautiful church. Pauwi pa lang yung mga tao from the mass. Pero kami, papasok kami. This is our second to the last church for the Visita Iglesia. Ang ganda ng simbahan. Tapos sa gilid meron parang office place.
And medyo madilim siya ha. Medyo madilim yung church ngayon. Siguro kasi nga gloomy, nagluluksa ang mga tao. Hanapin na natin, pangilang station of the cross tayo. 11 and 12. Parang may something dito. Tingnan natin kung anong meron. Hindi ko alam kung ano yun, pero parang may something. Let me know sa comment section kung ano. Guys, gabi na. Inabot na kami ng gabi sa aming bisita iglesia. Ito ang Santa Ana Church. Sobrang ganda ng church. Anong masasabi mo, Alyosha? Sobrang ganda and maganda kahit gabi. First time ko umabot ng ganito kagabi sa Bisita Iglesia. So, one for the books. Okay. Si Jilson, naiwan siya sa Arayat. Meron pa kaming last 2 station, which means last church na lang. Pero dahil nga ginabi na kami, I think sa Arayat na namin tatapusin unless may makita pa kaming isang simbahan. Time check! It's 9 p.m. and we are at the last station. Bakit kami inabot ng 9 p.m? Dahil ang dami pa namin ginawa. So nandito kami ngayon sa Camba, sa may Arayat, Pampanga. And we are on our last church. Last 2 stations. Let's go! Ganda ng church nila, Lotte na. Boosh! Finally, natapos na namin yung Bisita Iglesia. 7 churches all across Pampanga. 14 stations of the cross. And I would say na hindi siya madali in terms of kailangan mo talaga maglaan ng oras. Kailangan mo maglaan ng pasensya kasi sobrang daming tao, sobrang init. But generally, it was really fulfilling. Masaya ako na nakatapos ulit ako ng Bisita Iglesia after a very long time. Maraming salamat for joining me in this vlog. Marami pa akong gagawin dito sa Pampanga to spend the Holy Week. And ayun, thank you very much. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, follow nyo na ako. Bye-bye!